So mga idol, sa huling magiging laban ng Lakers dito sa regular season kontra sa kupunan ng Utah Jazz, kinakailangan ng Lakers panalo ito para tumaas ang kanilang standings. Samantalang wala namang bearing sa Utah Jazz manalo man sila o matalo, hindi rin naman sila makakapasok sa playoffs. Aalamin natin ang big adjustment na gagawin dito ni Coach J.J. Redick dahil inaasahang hindi pa rin makakapaglaro ng ilang mga star player ng Lakers tulad ni Luka at ni Austin Reeves. So nakita naman natin mga idol, maganda yung huling mga naging laban po ng Lakers, especially yung naging laban kahapon kontra sa kupunan ng Phoenix Suns, which is nagtapos ang final score so 101-73. Pero ang magiging laban naman ng Lakers ngayon kontra sa Utah Jazz, kailangan maging consistent din na ganito na malaki ang kanilang kalamangan. Ang nakikita natin dito mga kaibigan, dahil nga walang Luka at hindi rin sure kung makakapaglaro si Austin Reeves, possible na gamitin pa rin sa starting lineup yung ginamit na starting 5 na nakaraan, which is available o magiging available sa lineup si LeBron James, lagi naman kasama yan, si Rui Hachimura, DeAndre Ayton, Jake LaRavia at si Luke Kennard. Kung napapansin ho ninyo, so far okay naman yung ganitong klaseng lineup ng Lakers, pero kasi iba yung kalibre ng game ng Lakers. So pag meron po tayong Luka at merong Austin Reeves, pero wag kayong mag-alala, no, kahit wala pa namang Luka sa lineup, kayang-kaya pong ipanalo ng Lakers ang maging laban sa Utah Jazz. Tignan nyo mabuti sa standings ngayon, nasa pang-apat na pwesto ang Lakers. Kapag tinalo nila eto nga pong kupunan ng Utah Jazz, mataas ang chance nilang mapunta sa top 3 dito sa standings, no, ng regular season ng NBA. Ang sinasabi natin dito mga kaibigan, matagal na itong napaghandaan ng Lakers kung sakaling ilan sa mga star player nila ang mapasama sa injured list ng Lakers. Tulad yan, si Luka hindi makakapaglaro, Austin Reeves wala din, etong si LeBron James naman so far may sinasabing may iniindang foot injury. Pero ngayon nakita naman natin, inaasahan ng paglalaro ni LeBron. Yung mga adjustment na mangyayari dito, magpo-focus ang Lakers dito sa starting 5. Bibigyan ng malakas na depensa ni DeAndre Ayton ang Lakers at gagamitin naman sa huling mga quarter tulad sa third and fourth quarter etong si Jackson Hayes. So magpapalitan. Kahit wala po tayong nakikitang adjustment sa pagiging twin tower ng Lakers, no, kasi may mga big man naman sila na magagamit at mapapakinabangan, hindi naman ginagamit o ginagawa ni J.J. Redick. Bagos nasa small ball lineup pa rin na estratehiya etong Lakers. Pero ang tsansa ngayon mga kaibigan na manalong Lakers sa Utah Jazz mas mataas na kung ikukumpara nung mga huling nakalaban nila ang Utah Jazz. Yan muna ang update natin sa ngayon. And please huwag nyo kakalimutan naman na isuporta ang ating YouTube channel. Maraming